Tahimik ang baryo ng San Roque. Isang liblib na nayon sa paanan ng bundok Damaso. Sa araw, maririnig mo lang ang hampas ng hangin sa madahon. At sa gabi ang awit ng mga kuliglik na tila may lihim na binubulong sa dilim. Dito nakatira si Mario, isang magsasakang kilala sa sipag at kabaitan. Kasama niya ang kanyang asawa, si Lorna, mabait, mahinhin at may mga matang laging nakangiti kahit pagod. Umaga sa palayan, "Mario, mag-ingat ka sa init ha," sabi ni Lorna habang inaabot ang baon niyang nilagang saging at tubig. Ngumiti si Mario, sabay haplos sa buhok ng asawa. "Wa kang maalala, mahal. Uwi ako bago lumubog ang araw." Laging ganon ang simulang ng bawat araw nila. Si Mario pupunta sa palayan, bit-bit ang ita at asarol. Si Lorna magluluto, maglalaba, at minsan ay pupunta sa kapitbahay para makwento habang nag-abong ng uling. Ang buhay nila ay simple, payapa, at puno tawanan. Tuwing hapon, habang bumababa ang araw, makikita silang makasabay umuwi si Mario, pawis na pawis. Si Lorna, may dalang supot ng kamote. "Ganito na lang sana lagi," sabi ni Lorna minsang naglalakat sa pilapil. Ngumiti si Mario. "Oh, hanggang sa tumanda tayo. Dito lang, sa lupa natin." At sa sandaling iyon, tila ang buong langit ay sumang-ayon kalmado, gintong-ginto sa liwanag ng dapit hapon. Ang unang alinlangan ngunit sa bawat katahimikan may nakatagong kakaiba. Noong gabing iyon, habang nakahiga silang mag-asawa, napansin ni Lorna ang kakaibang tahimik sa paligid. "Mario, naririnig mo ba yon?" Tumingin si Mario, medyo antok pa. "Ano yon?" "Parang may kaluskos sa labas, sa ilalim ng bahay." Bumangon si Mario, kinuha ang lampara at lumabas. Tahimik ang paligid. Tanging alingaw-ngaw ng mapalakang na kukulitan sa sapa ang maririnig. Ngunit nang ibaba niya ang lampara sa may sahig ng kubo, napansin niya may mga bakas ng paa. Hindi tao, hindi hayop, parang may kuko. Kinabukasan, inakala nilang baka pusa lang, pero kinagabihan, tumahol ang aso nila hanggang sa biglang tumigil. Paglabas nila kinaumagahan, natappuan nila ang aso patay at tila tuyong-tuyo ang dugo. Baka ginawan ng aswang. Bulong ang bahay nilang si Aling Petra habang nakatingin sa bangkay ng aso. "Aling Petra, naman, puro ka pamahiin," sagot ni Mario pilit na tumatawa. Pero sa ilalim ngang kanyang tawa, may kaba. Isang hindi maipaliwana na lami na gumagapang sa likod niya. Ang tahimik na gabi dumating ang taulan, salo ng kanilang maliit na kubo, nagtitiri ng kandila si Lorna habang nagdarasal. "Mahal, baka pwede ka nang mapahinga," sabi niya kay Mario, nanoy na ayos ng maksako ng palay sa may sulok. "Sandali lang, tapusin ko lang to," sagot niya. Sa labas, ang ulan ay tila humahalik sa lupa. Ngunit sa bawat patak nito, may halong kakaibang lagitik parang mga kuko sa kahoy. "Mario," sabi ni Lorna, halos pabulong. Parang may gumagalaw sa bubong. Huminto si Mario, tumingin sa itaas. Tahimik, hangin lang siguro, sabi ang isip niya. Pero nang umikot siya sa labas, nakita niyang may nakasabit na manok sa puno ng saging, punit ang tiyan at tuyong-tuyo ang dugo. Napalunok siya at sa jilit ng mata, parang may anino sa may kakahuyan. Pula, dalawang matang tila apoy. Mga bulong ng baryo kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. May mga alagang baboy na nawawala, may manok na nakitang nilapa, at gabi-gabi, may kumakalansing na mga lata sa may dulo ng daan. Sa tindahan ni Mang Tomas, nausap ang mga lalaki habang umiinom ng tuba. "Yan ang sinasabi ko sa inyo," sabi ngang isa. "May lumilipat daw sa bubong kagabi, parang malaking paniki." "Hindi paniki yun," sabat ni Mang Tomas. "Yan ang aswang na matagal nang sinasabi ni Aling Rosa. Bumalik na raw." Tahimik si Mario sa gilid, nakikinig lang. "Mario,
Baka naman ikaw ang huling nakakita. Tanong ng isa, sabay tawa. Ngumiti siya ng pilit. Baka tao lang yan. Mga tulisan siguro. Ngunit sa isip niya, bumabalik-balik ang pulang matang iyon at ang patay na manok na nakasabi sa puno. Ang gabi ngang, mga langit ni lumipas ang araw. Ngunit bawat gabi, tila mas lumalapit ang kakaibang presensya sa kubo. Si Lorna, palaging naglalagay ng bawang sa bintana at asin sa pintuan para sigurado, sabi niya. Ngumiti si Mario, pero ramdam niya rin ang takot ng asawa. Isang gabi, nagising siya sa kaluskos ng mapaa sa labas. Dahan-dahan niyang kinuha ang ita at sumilip sa siwang ng dingding. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang aninong gumagalaw sa palayan. Mabilis, mababa, at parang lumilipad. Mario! Bulalas ni Lorna habang yakap ang kumot. Tulo ka lang mahal, baka hayop lang yan. Ngunit kahit siya, hindi na sigurado. Ang araw ng alon ng takot kinabukasan, dinala niya ang natitirang alagang kalabao sa sapa para painumin. Habang nakayuko, napansin niyang may itim na likido sa tubig parang dugo. Nang sundan niya ang agos, nakita niya ang bangkay ngang kalabaw ngang kapitbahay. Punit ang tiyan, at ang laman loob ay parang sinipsip. Tumigil ang hangin. Tahimik ang buong paligid. At sa di kalayuan, may narinig siyang tawanan hindi tao, hindi hayop, parang huni ng ibon, pero mababa, mapanukso. Tumakbo siya pauwi, halos mabitawan ang ita. Lorna, Sigonya, pagkarating, wak kang lalabas pa gabi, may nilalang sa gubat. Baka naman, baka hindi totoo yan, Mario. Nanginginig na sagot ni Lorna. Totoo yan! May nakita akong bangkay ng kalabaw ni Lapa. Tumingin si Lorna sa labas, hawak ang rosaryo. Diyos ko, bulong niya. Iligtas mo kami. Ang katahimikan bago ang bagyo lumipas ang ilang araw na tila walang nangyayari. Parang nawala bigla ang nilalang. Muling naging abala si Mario sa bukit, ngunit ang takot na natiling nakabaon sa dibdib niya. Minsan, sa pagitang ampas na hangin, parang naririnig pa rin niya ang tawa sa gubat. Minsan, parang boses ni Lorna. Ngunit paglingon niya, siya lang pala ang mag-isa. Sa dapitapon, habang naglalakad pauwi, napansin niya ang mga uwak na nagliliparan sa itaas paikot-ikot sa kanilang kubo. At sa ilalim ng araw na papalubog, ang mga anino ng bundok ay tila gumagalaw. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Lorna, may dalang mainit na sabaw. Wala na siguro yung nilalang, Mario. Tahimik na ulit. Ngumiti siya. Sana nga. Ngunit sa labas, may mga matang nakamasit sa dilim. Sa gabing iyon, humigop ng lamig ang hangin. Tahimik ang buong baryo. Ngunit sa pagitan na maugong ng kulili, may isang tunog na kakaiba ang pagaspas ng mga papa. At sa kubong iyon, kung saan natutulo sina Mario at Lorna, may kaluskos sa bubong. Isang mahina, marahang paktama ng kuko sa kahoy. Isang huni nga halaha na galing sa dilim. Ang gabi kumikilos. At may mga matang na mamasit mula sa gubat ng buwan. Dumaan ang ilang araw mula ng gabing may mapapa na dumapo sa bubong ng kubo. Ngunit ang katahimikan ay tila nagiging mas malakit. Parang hangin na may amoy ng kalawang at takot. Si Mario, bagaman pilit na nakbabalik sa normal, ay palihim na nakbabantay tuwing gabi. Laging nasa kamay niya ang lumang ita na minana pa niya sa ama. Si Lorna naman, hindi na masyadong lumalabas pag lumubog ang araw. Mga usapan sa baryo sa tindahan ni Mang Tomas, nakakatipon ang mga kalalakihan habang umiinom ng tuba. Ang hangin ay may dalang sarap ng niyo at asido ng ala. Pero sa gitna ng halahakan, may mga boses na bumubulong ng takot. May nawala na namang baboy sa pila ni Mang Ando. Sabi ngang isa, nilapa pare. Walang dugo, parang sinipsip. Tahimik ang lahat ng banggitin niya iyon. Isang lalaking may kulubot na balat ang lumapit. Hawa ang rosaryo sa bulsa. Yan ang tanda ng manunugis. Bulong ni Tandang Berto. Yung nilalang na sumisipsip ng dugo ng buntis. Diyos ko, wak naman sana. Natawa ang iba.
Ngunit ang tawa ay may kasamang pangiinik. Si Mario, nakaupo sa sulok, nakikinig lamang. Nang tinawa siya, pilit siyang ngumiti. Baka may napansin ka rin sa palayan, Mario. Wala naman, mahina niyang sagot. Baka may mga aso lang, ngunit sa loop niya, bumabalik ang larawan ng kalabaw na sinipsip ang dugo. At ang mga matang pulang-pula sa dilim. Ang babala ng albularyo kinabukasan, pumunta si Mario sa bahay ni Mang Elias, ang albularyong matagal na sa baryo. Ang kubo ni Mang Elias ay napalilibutan ng mga dahon ng banaba, palaspas at mga bawang na nakasabit sa bintana. Mario, sabi ni Mang Elias habang sinisindihan ang insenso, nararamdaman ko na ang pakilos ng kadiliman. May bumabalik na nilalang. Anong klaseng nilalang ho? Isang aswang na manunugis. Hindi ito karaniwan. Hindi lang dugo ang hinahanap niya. Kaluluwa ng buhay ang kinukuha. Tumahimik si Mario. Parang biglang lumamig ang hangin sa loob ng kubo. Maingat kayo ni Lorna. Wa niyo siyang paywaning maisa sa gabi. At kung makarinig kang pagaspas kang pakpak, makdasa ka agad. Binigyan siya ni Mang Elias ng isang pirasong bawang na may tali ng pula. Isabit mo to sa bintana. Hindi lahat ng dasal ay naririnig, pero ang paniniwala ang nakataboy ng demonyo. Umuwi si Mario ng gabi na, habang ang buwan ay mababa at kulay dugo. Sa kanyang kamay, nangingini ang bawang na tila may sariling init. Ang karne ng takot kinabukasan. Bago maliwanag, narinig ng buong baryo ang sigaw ni Mang Ando. Nang makita nila, ang kanyang kalabaw ay patay. Punit ang tiyan, wala ni patak ng dugo. Ang mata na hayop ay nakadilat, parang nakita ang impyerno. Si Mario ang unang lumapit. Tinakpan niya ang ilong sa amoy ng bulot na dugo at pinakmasdan ang bakas sa putikan. Malalalim na bakang tila dalawang paang ang tao. Ngunit may matutulis na kuko sa hulihan. Hayop nga ito. Sabing isa, hindi ito tao. Bulong ni Mario sa sarili. Sa gilid ng bangkay, may nakasulat sa lupa na parang sinadya. Isang bilog na may gitnang krus, gamit ang dugo ng kalabaw. Ang mga matatanda na simula ng magrosaryo habang ang mga bata ay pinawi. Ang takot na kumalat kinagabihan. Ang lalaki ng baryo ay nagsimulang makpatrol. May dalang sulo, ita at tubig na may asin. Ang asawang buntis ay pinaiwas sa labas. Si Lorna, itinago ni Mario sa loob ng kubo. Sinabihan na wak makbukas ng pintuan kahit ano pa ang marinig. Sa gitna ng gabing madilim, ang hangin ay tila may dalang boses, parang mga bulong na naglalaka sa palayan. Mario, Mario, halika. Napatigil siya. Boses iyon ni Lorna, pero naririnig niya sa labas. Lumapit siya sa pintuan, ngunit naroon si Lorna sa loob, natatakot. Ang kanyang katawan ay nanginig. Huwag mong bubuksan. Sabi nga asawa, mababa ang tinik, hindi ako yan. Sa labas, may kaluskos, parang makpakpak na humahampas sa palay. Ang maaso ay tumahogang sabay-sabay, at pakaraan ng ilang segundo, biglang tumigil. Ang patatawang kadiliman umulan ng malakas nung gabing iyon, habang ang lalaki ay nakpapalipat-lipat ng bantay. May isang sigaw mula sa may bukirin. Tumakbo si Mario, dala ang sulo. Sa gitna ng madamang lugar, may isang anino na nakatayo. Mahaba ang pakpak, maputla ang balat, at may mata na kumikinang na pula. Ang daliri niya ay mahahaba, parang butong ibon, at ang mukha ay baliktad ang ngiti. Diyos ko! Aswang! Ngunit bago nila malapitan, lumipat ang nilalang palayo sa gubat. Iniwan nito ang itim na dugo sa lupa na tila nagliliyap pag nadadampian ng ulan. Si Mario, nakatayo lang basang-basa sa ulan, nakatingin sa direksyong tinakasan ng nilalang. Ang ita niya, nangingini sa kamay. Sa dulo ng hangin, may narinig siyang tawa, mahina, mababa, at mapanukso. Hindi pa tayo tapos, Mario. Pauwi sa kubo, pabalik niya sa kubo. Yakap ni Lorna ang rosaryo. Anong nangyari? May nilalang nga. Hindi ko alam kung tao pa ba yun. Baka mas mabuting umalis tayo. Pakiusap ni Lorna. Hindi.
Hindi tayo aalis sa lupang to. Dito ako pinanganak. Dito rin ako mamamatay. Ngunit sa labas ng kanilang bintana, ang ulan ay tila hindi na tubig. May mga itim na pata na parang dugo. At ang amoy ng nabubulok ay sumisingaw hanggang sa loob ng bahay. Niyakap ni Mario ang asawa. Matatapos din to, mahal. Ngunit habang sinabi niya iyon, sa malayo ay umalingaw-ngaw ang isa pang sigaw. Isang boses na hindi tao. Isang halaha na nakpapakilabo hanggang sa buto. Tahimik na baryo, gising ang takot kinabukasan, walang lumalabas sa baryo. Ang pinto ay may palaspas at bawang. Ang mga bata, pinagdarasal sa loob na bahay. At sa gitna ng katahimikan, ang boses ni Mang Elias ay naririnig sa kapilya na aantanda ng krus paulit-ulit. Panginoon, ilayo mo kami sa tukso at kasamaan ng dilim. Ngunit alam ni Mario sa puso niya, ang dilim ay hindi na nasa labas lamang. Nasa baryo na ito, nasa hangin na nilalanghap nila. Sa sumunod na gabi, ang buwan ay mulagan sa ulap, tahimik ang lahat. Ngunit mula sa malayo, may isang anino na bumubulong sa hangin. Isa na namang gabi ang darating. Mario, isa pang kaluluwa ang mawawala. Sa mga bintana ng bawat bahay, may mga mata na nakasilip, naghihintay, walang makalabas, walang makatulog. Ang baryo ay tila isang katawang humihinga ng takot. At sa gitna nito, si Mario ay nakatingin sa buwan, hawa ang ita habang ang nga aso ay muling tumatahol. Ang pakiramdam niya, ang gabi ay may inaantay. Sa sumunod na sandali, bumaksak ang unang ulan. At kasabay ng tulok ng baryo, ang nga pakpak ng kadiliman ay muling bumuka. Sa dilim ng gubat, may mga boses na nakmumula. Hindi alam ng nga tao kung ang nilalang bai aswang o isang sumpa na kanilang nilimot. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang baryo ay hindi na muli magiging pareho. At sa susunod na gabi, isa pang sigaw ang ugong mula sa kubo ni Mario at Lorna. Third-person narration, deep, emotional tone, horror intensity 4. Lumipas ang ilang linggo mula nang maumpisa ang takot sa baryo. Tahimik na muli ang San Roque, ngunit sa kalukluban ng matao, ang takot ay parang butil ng binhi na kabaon buhay. Sa kubo sa gitna ng palayan, nagsisikap si Mario na muling ibalik ang normal na buhay. Tuwing umaga, pinupuntahan niya ang bukit. Tuwing gabi, pinakmamasdan niya ang asawang si Lorna na nakdarasal sa ilalim ng buwan. Ang araw ng bagyo isang umaga, makulimlim ang langit. Ang mga palay ay sumasayaw sa hangin, tila may sinisigaw na babala. Lorna, mahal, baka hindi ka makabalik pa lumakas to, baka dito ka na lang muna. Mario, sayang ang oras kung di ko matapos ang tanim. Babalik ako bago gabi. Ngumiti si Lorna, ngunit may kabasa kanyang ngiti. Lumapit siya at inayos ang panyo sa lik ni Mario. Lorna, magdasal ka ha, at wag kang pumunta sa gubat. May naririnig pa rin akong kumakaluskos doon tuwing gabi. Mario, baka pusa lang yon o unggoy. Ngumiti sila sa isa't isa, isang ngiting, magiging huling paalam. Ang tahimik na hapon habang palubok ang araw, bumuhos ang ulan. Si Lorna ay naksindi ng kandila sa harap ng altar na may larawan ng Birheng Maria. Ang liwanag ay sumasayaw sa dingding ng kubo. Tahimik siyang nakdasal. Ngunit sa gitna ng ama namin, may narinig siyang kaluskos sa labas, mahinang yapa, mabigat, paikot. Lorna, sino yan? Walang sumagot. Tanging hangin ang sumipol sa bintana. Lumapit siya sa pintuan. Sumilip sa siwang. Walang tao. Ngunit sa babang bahay, may mga bakas ng paa sa puti mahahaba, may mga kuko. Kinapa niya ang rosaryo sa dibdib at isinara ang pinto. Sa labas, ang ulan ay parang mga daliring kumakatok sa bubong. Ang pagbabalik ni Mario habang lumalaalim ang gabi, si Mario ay nasa palayan pa rin. Ang putik ay umabot na sa tuhod niya. Ang langit ay tila lumuluhang itim. Mario, Lorna, mahintay ka. Bitbit niya ang lampara at ituloy ang trabaho. Ngunit sa
May hangganan ng palayan. May kumaluskos sa mga dahon. Paglingon niya, walang tao. Ngunit ang lampara ay biglang namatay. Isinindi niya muli, ngunit ang dilaw na ilaw ay kumukurap. At sa malayo, may nakita siyang anino mahaba na kayuko, naglalakat pababa ng gubat. Ang sigaw sa gabi sa kubo. Nagahanda na si Lorna ng hapunan. Nalagay siya ng sinaing at tinata ang ulam na tinapa. Habang hinihintay si Mario, umupo siya sa may bintana at nakinig sa ulan. Ngunit sa malayo, may narinig siyang iyak nga aso, sinundan ng paiyak ng isang sanggol. Napatingin si Lorna sa labas, walang bahay na malapit na may sanggol. Lorna, Diyos ko. Ang iyak ay lumalapit, paulit-ulit, hanggang sa naging tawa malamig, mahaba at mapanukso. Nabitiwan niya ang kandila, tumakbo papunta sa pinto. Ngunit bago niya may sara, may kamay na humawa sa pintuan maputla, mahaba ang daliri, may kuko na parang buto. Ang pagdating ng nilalang pumasok sa kubo ang hangin, dala ang amoy ng bulok na karne. Nang lumingon si Lorna, may nakatayo sa may sulok ng bahay matangkat, panda ang tuhod, at ang mukha ay baliktad ang ngiti. Ang mga mata nito ay pula, kumikislap sa liwanag ng kandila. Ang dila ay mahaba, humahaplos sa hangin na tila naksusuri. Nilalang, Lorna, nanigas siya, hawa ang krusipyo na antanda. Lorna, Diyos ko, iligtas mo ako. Ngunit ang nilalang ay lumapit, ang paa ay hindi sumasayat sa lupa. Ang mga pakpa nito ay dahan-dahang bumuka at sa bawat pagaspas, ang liwanag ng kandila ay namamatay. Ang pagbalik ni Mario mula sa palayan, narinig ni Mario ang sigaw ni Lorna. Tumakbo siya habang ang ulan ay kumakapit sa balikat niya. Ang mapuno ay tila buhay, sumasayaw habang sinisigaw ang pangalan niya. Mario, Lorna Pagdating sa kubo, nakabukas ang pintuan. Sa loop, ang madingding ay basang-basang ng dugo. Ang mesa baliktad at ang kandila patay. Sa may pinto, may bakas na makuko na nagsimula sa sahig pakyat sa kisame. Sinundan niya ang mabakas sa labas. Sa puti, may mapata ng dugo na papunta sa gubat. Sa gubat ng buwan pumasok si Mario sa gubat na dati niyang pinatataniman ng niyok. Ngayon, tila ibang lugar na ito madilim, mabigat ang hangin, amoy dugo at asukal na sunok. Ang lampara niya ay kumukurap, ngunit sa liwanag nito ay nakita niya ang isang piraso ng damit ang duster ni Lorna. May bahid ng dugo sa laylayan. Mario, Lorna, saan ka na? Walang sumasagot. Tanging tibok ng puso at pagaspas ng ngapapa sa itaas. Nang iangat niya ang lampara, may bumaksa na anumang basang-basa isang piraso ng balikat na nilapa. Tumigil ang oras. Bumaksak si Mario sa lupa. Ang luha ay humalo sa ulan. Ang lamay kinabukasan, natakpuan ng mga lalaki ang katawan ni Lorna sa may ilalim ng puno ng balata. Hindi na mabuwa ang mukha. Ang dibdib ay may malalalim na hiwa. Sa kanyang tiyan, may tatlong tanda ng daliri na tila may sinasamsam na buhay. Selamay, walang makapagsalita. Si Mario, nakaupo sa gilid, nakatingin lang sa kabaong na may puting kurtina. Ang rosaryo ni Lorna ay nasa kanyang kamay. Lumapit si Mang Elias. Mang Elias, huwag kang makpadala sa galit, Mario. May mga bagay na hindi natin kayang intindihin. Mario, kung di ko lalabanan, sino ang gagawin yan? Hindi na ako takot. Pati ang langit ay walang ginawa. Tumingin si Mang Elias sa kanya. Malalim ang mata. Mang Elias, may kabayaran ang paghihiganti. Magdasal ka muna bago ka maksindi nga apoy. Ang lungkot. Sa hating gabi pagkatapos ng lamay, mag-isa si Mario sa bahay. Wala na ang tawa ni Lorna. Wala na ang amoy ng lutong kanin. Ang mapada ay tila nakbubulong. Sa gitna ang dilim, narinig niya ang boses ni Lorna. Mahina, malapit. Boses ni Lorna. Mari, hanapin mo ako. Tumayo si Mario. Hawak kang gitak. Ngunit walang tao. Sa labas, ang buwan ay bilog at dugo ang kulay. Mario, Lorna, pangako,
Hahanapin ko ang pumatay sayo hanggang sa huling hininga ko. Ang gabi ay naging salay ng kanyang paghiganti. Sa bawat patak na ulan, parang tinik ni Lorna ang bumubulong. Hanapin mo ako, sa malayo. Sa loop ng gubat ng buwan, may isang anino ang gumagalaw ang nilalang na magiging tugon ng dugo sa dugo. Madaling araw nang ilibing si Lorna sa sementeryong nakatanaw sa bundok. Ang ulan ay tumila, ngunit ang maulap ay nanatiling mabigat parang ayaw pahintulutang sumikat ang araw. Si Mario ay tahimik na nakatayo sa tabi ng hukay, hawak ang sombrero sa dibdib. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa put na pilit niyang pinipigil. Habang binababa ang kabaong, ang tunog ng lupa ay parang malalaking tambo sa dibdib niya. Tok, tok, tok. Bawat patak ng lupa ay tila sinasabing, wala na siya. Sa tabi ni Mario, nakatayo si Mang Elias, tahimik. Walang dasal na binitkas, tanging buntong hininga. Ang mga kapitbahay, isa-isang lumapit, naabuloy ngang nadasal at pakikiramay. Ngunit wala ni isa ang makatingin ng diretso kay Mario, parang takot silang madamay sa kanyang sakit. Ang lamay sa gabi, ang kanilang kubo ay napuno nga tao. Mga kandilang nakasindi sa bawat sulok, mga bulala na puti, at ang amoy ngang kapet sigarilyo na humahalo sa hangin. Sa gitna ngang sala, nakahimlay si Lorna sa kabaong na may puting kurtina. Ang mukha niya ay maayos, ngunit sa ilalim ng belo, may mga pilat na pinili lang itago. Tahimik ang lahat. Tanging tuno ng iyakan ng mga babae at bulong ng dasal ang bumabalot sa silid. Sa isang sulok, nakaupo si Mario. Hindi na siya umiyak. Ang mga mata niya ituyo hindi dahil tapos na ang luha, kundi dahil wala na siyang maramdaman kundi hungka na galit. Lumapit si Aling Petra, ang matandang kapitbahay, na palaging nakikialam sa sismis. Aling Petra, Mario, tanggapin mo na lang anak, kalooban ng Diyos yan. Mario, kung kalooban ng Diyos, bakit ganito ang ginawa sa kanya? Hindi nakasagot si Aling Petra. Lumayo siya, nag-antanda at bumulong. May galit yang lalaki. Huwag mo siyang gagalitin. Ang pagdating ni Aling Rosa hating gabi, habang ang mataw ay isa-isang natutulok sa sahi, may biglang kumalabo sa pintuan. Tatlong kato, mabagal, mabigat, lahat ay napatingin, ang ilan ay naantanda. Si Mang Elias ay kumunot ang no. Pagbukas ng pinto, pumasok si Aling Rosa, ang matandang mangkukulam na matagal ng kinatatakutan sa baryo. Nakaputi siya, may dalang baston na gawa sa ugat ng balete, at sa kanyang lig ay nakasabit ang itim na buto ng uwak. Lahat ng ilaw ay tila humina. Ang hangin ay nagbago malamig, mabigat, parang may kasama. Lumapit siya sa kabaong, hindi na dasal, hindi na antanda. Tinitigan lang niya ang bangkay ni Lorna. Sa kalumingon kay Mario, Aling Rosa, hindi siya mapapanatag, tahimik ang lahat. Mario, anong ibig mong sabihin? Aling Rosa, hindi pa tapos. Ang kaluluwa niya ay ginising ng dugo. Hanggat hindi mo hinahanap ang kumitil sa kanya, hindi siya makakatahimik. Lumapit siya kay Mario. Inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng balete. Binuksan ito sa loop ay may tali na may itim na ugat. Aling Rosa, ito ang ugat ng balete. Kapak sinok mo to, maririnig mo ang tinik ng gapatay sa hangin. Pero maingat ka, kasi hindi mo na sila mapapatahimik kapak tinawak mo. Ngumiti siya nga mapay, isang ngiting parang may alam sa hinaharap. Aling Rosa, ang paghihiganti ay hindi lang laban sa halimaw, minsan laban din sa sarili. Ang boses sa hangin kinabukasan, matapos ang libing, tahimik si Mario sa bahay. Ang mga kandila ay halos maubos, ngunit hindi niya pinapatay. Sa lamesa, nakalagay ang ugat ng baleta. Pinamamasdan niya ito, parang isang tukso. Sa labas, may ihip ng hangin. Sa bawat pag-ihip, tila may boses. Boses ni Lorna mahina. Mario, Mario, Lorna. Tumayo siya. Tumakbo sa labas, ngunit walang tao.
Tanging madahon ng saging ang gumagalaw. Ngunit sa hangin, muling nabago ang tono parang may nadadala ang hinanakit. Boses, hanapin mo ako. Ang mata ni Mario ay namula. Kinuha niya ang ugat ng balete, itinali sa pulso, at sinindihan ang lampara. Mario, kung yan ang gusto mo, mahal, hahanapin ko siya. Ang panaginip kinagabihan, hindi siya nakatulog. Ang lampara ay kumukurap, at sa bawat kurap nito, tila may nakikita siyang anino sa dingding hugis babae, nakatalikod, umiyak, pumikit siya. Ngunit sa panaginip, nasa gitna siyang gubat. May mga punong balat na tila, may mga mukha. At sa gitnang kagubatan may altar na may itim na dugo. Nakatayo si Lorna nakaputi, umiyak. Lorna, Mario, nasasaktan ako. Hanapin mo siya. Mario, sino ang pumatay sa'yo? Lorna, ang halimaw na kilala mo. Nang lumapit siya, biglang bumaksak ang lupa. Mula sa ilalim, lumabas ang nilalang maputla. May mapakpak na parang paniki. At sa dibdib nito ay nakasabit ang krusipiyo ni Lorna. Nilalang, hindi mo ako kayang patayin, Mario. Napadilat siya, pawis na pawis, hingal na hingal. Sa kanyang kamay, ang ugat ng balete ay umiinit, parang may sariling pulso. Ang simula ng pagbabago kinabukasan, dumalaw muli si Mang Elias. Mang Elias, naririnig ko na ang hangin, Mario. May gumigising sa ilalim ng lupa. Mario, si Lorna ang napakita sa panaginip ko. Sinabi niyang kilala ko ang pumatay sa kanya. Mang Elias, kung totoo yan, may sumpa na kumapit sa'yo, huwag kang padadala. Lumapit si Mario sa kanya, matigas ang tinik. Mario, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang halimaw. Tumingin si Mang Elias sa kanya, malungkot ang mata. Mang Elias, ang bawat halimaw ay may pinanggalingang tao, Mario. Kung makita mo kung sino siya, kaya mo bang patayin pa rin? Tahimik si Mario. Sa kanyang puso, may nag-uumpisang apoy. Ang huling bisita kinagabihan, habang umuulan, may kumatok sa pinto. 3 beses. Tok, tok, tok. Binuksan ni Mario. Walang tao. Ngunit sa may sahi, may isang supot na dahon na may dugo. Sa loob nito, may isang ngipin mahaba, matulis. Parang pangil ng aso, ngunit makintap na parang bakal. Sa papel na nakabalot, may nakasulat, hindi lang isa ang aswang sa baryo. Mag-ingat ka. Tumingin siya sa langit. Ang ulan ay nagiging mas makapal. At sa pagitan ng mapata nito, may naririnig siyang tawa pamilya, malambing. Ngunit puno ngalit. Mario, mahina. Lorna, naririnig kita. Pagtatapos ang lamay kinabukasan, dinala ni Mario ang makandila sa libingan ni Lorna. Tahimik ang paligid, tanging hangin ng bundo ang naririnig. Mario, mahal, hindi ako titigil. Kahit maging halimaw pa ako sa ipakihiganti kita. At sa sandaling iyon, may pumitik na apoy sa kandila. Ang hangin ay huminto at sa kanyang likuran, tila may kamay na dumampi sa balikat niya malami, mahina at pamilyar. Ngunit paglingon niya, wala na. Tanging ihip ng hangin at bulong ng gadahon. Sa baryogang San Roque, nagsisimula ng maiba ang hangin. Ang maaso ay muling tumataho sa gabi. At si Mario, magsasaka naging anino ng sarili, ay nagsisimulang lumubok sa dilim na hindi na niya kayang talikuran. Lumipas ang ilang araw mula ng lamunin ng dilim ang buhay ni Lorna. Ang mga araw ni Mario ay naging tahimik. Ngunit ang gabi ay punong gulong. Sa bawat ihip ng hangin, naririnig niya pa rin ang tinik ng asawa mahinang humihingi ng hustisya. Tuwing dapitapon, nakaupo siya sa ilalim ng puno ngangga. Tinititigan ang ngaulap sa ibabaw ng bundok. Ang makamay niyang dati isanay sa pagtatanim, ngayon ay nangingini sa pagkahipi sa ita. Mario, mahina. Lorna, kung nasaan ka man, tulungan mo akong hanapin siya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang dilim sa loob ng kanyang puso. Hanggang isang gabi, napapasyahan niyang bumalik kay Mang Elias.
ang matandang albularyo na nagbigay sa kanya ng babala noon. Ang paglalakbay sa bundok ng Damaso bago paman sumikat ang araw, nagsimula ng maglakat si Mario papunta sa bundok. Ang landas ay makipot, puno nga ugat ng puno, at ang hangin ay may halong amoy ng usok at lupa. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasit mula sa kakahuyan. Sa dikalayuan, may mga tuno ng uwak na tila nakbabadya ng panganib. Pagdating niya sa tuktok, nakita niya ang maliit na kubo ni Mang Elias na katayo sa gilid ng bangin na palilibutan ng mapalaspas at dahon ng sabila. Lumabas si Mang Elias. Dala ang lumang baston at nakasuot ng abong puti. Ang mukha niya ay kulubot, ngunit ang mga mata ay maliwanag pa rin tila may apoy ng karunungan. Mang Elias, alam kong darating ka, Mario. Mario, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung sino ano ang pumatay sa asawa ko, pero naririnig ko siya gabi-gabi. Mang Elias, ibig sabihin, tinatablan ka ng tawa ng mapatay. Ang ritual ng katotohanan pinaupo siya ni Mang Elias sa harap ng maliit na apoy. Inilabas ng matanda ang isang mangkok na may langis na kulay itim. Isinausaw niya ang kanyang daliri. Saka inilagay sa noo ni Mario. Mang Elias, ito ang langis ng niyo na itim. Nakukuha lang ito sa mapunong tumubo sa tabi ng libingan. Yan ang magbubukas sayo ng daan para makita ang hindi nakikita. Nang pumikit si Mario, unti-unting lumamig ang paligid. Ang alitap-tap ay nawala at ang apoy ay tila huminto sa paggalaw. Sa loob ng kanyang isipan, nakakita siya nga imahe, nga babaeng umiyak, mahayop na pinapatay, mata nga halimaw na pula at gutom. At sa gitnang lahat na iyon, nakita niya si Lorna nakaputi, may kamay na nakaturo sa isang anino ng lalaki. Lorna, sa isipin niya, siya ang pumatay sa akin. Mario mahina. Sino siya? Lorna, ang manunugis. Biglang nagdilim ang lahat. Pamulat ni Mario, nangingini ang katawan niya at ang langis sa mangkok ay naapoy na parang dugo. Ang kasaysayan ng manunugis Mang Elias. Ang manunugis ay hindi basta aswang, Mario. Isa siyang sumpa na ipinangana sa kasalanan. Umupo ang matanda sa harap ng apoy. Tinignan ang alon ng usok na umaayat. Mang Elias, matagal nang may albularyo sa baryo na lumaba sa batas ng maespiritu. Napanggap siyang taga-pagabagaling. Pero ang kaluluwa ng pinaslang niya ay ginawang lakas. Hanggang sa ang kanyang dugo ay naging itim at naging halimaw siyang kumakain ng buntis. Tahimik si Mario, nakikinig habang ang apoy ay sumasayaw sa mga anino ng dingding. Mang Elias, ang manunugis ay kumakain ng sanggo sa sinapupunan sapagkat gusto niyang nakawin ang buhay na hindi sa kanya. At kapag nakakita siya ng babaeng may dalang bagong buhay, sinusundan niya, nilalapa, at kinukuha ang kaluluwa. Napahawa si Mario sa dibdib. Mario, si Lorna, buntis siya. Tumango si Mang Elias. Mang Elias, hindi niya alam. 2 linggo pa lang sa sinapupunan ang bata, kaya siya tinugis ngang nilalang na yon. Ang paghahanda pa katapos ngang ilang sandali ngang katahimikan, tumayo si Mang Elias. Lumapit sa isang lumang aparado at inilabas ang isang itim na bakal makintap, ngunit may ukit ng masinaunang simbolo. Mang Elias, ito ang bakal na itim. Gawa sa matandang bakal na binabat sa langis ng niyo na itim at dugo ng tandang. Ito lang ang tanging kayang sumugat sa laman ng aswang. Inabot niya ito kay Mario, ngunit hindi pa rin niya tinanggap agad. Mario, kung patayin ko siya, mapapatahimik ba si Lorna? Mang Elias, ang kaluluwa ay mananahimik lamang kung mabubura ang dugong nakpadilim sa kanya. Pero tandaan mo bawat sugat na ibibigay mo sa nilalang ay makbabalik sayo. Ang galit ay parang apoy, Mario. Sinisindihan ka habang hawak mo. Tumango si Mario. Mario, handa na ako. Kahit mamatay ako, gusto kong makasama ulit si Lorna kahit sa kabilang buhay. Ang pagsasanay sa mga sumunod na araw. Tinuruan siya ni Mang Elias ng mga sinaunang dasal at orasyon.
Itinuro sa kanya kung paano makikini sa ihip ng hangin, kung paano makikita ang manilalang sa paligid ng apoy. May magagabing pinapaupo siya sa gitnang bilog ng asin, habang may mga kandilang itim na nakapalibot. Pinapikit siya nga tanda at pinapasok sa kanyang isipan ang maboses ng kalikasan. Mang Elias, huwag kang matakot sa dilim. Ang dilim ay hindi kaaway kung alam mong ikaw rin ay bahagi nito. Dahan-dahan, natutunan ni Mario ang mga orasyon, mga salitang Latin at lumang Tagalog na tila namumula sa kailaliman ng lupa. Sa bawat bigkas niya, ang hangin ay gumagalaw at ang mga alitap-tap ay umikot sa kanya. Ngunit sa likod ng mga dasal, may naririnig siyang ibang tinik-tinik ni Lorna na tila umiyak. Lorna, Mario, huwag kang mawala sa dilim. Ang pagtatapos na ritual matapos ang 7 araw, pinatayo siya ni Mang Elias sa gitnang gubat. Ang buwan ay bilog at ang lupa ay basa pa sa ulan. Ang paligid ay puno, mga aso na apoy mula sa makandilang hindi naglalaman ng mga apoy na galing sa espiritu. Mang Elias, ngayong gabi, ikaw ay magiging tagapagbantay na hangin at apoy. Sa pamamagitan ng dasal at bakal, ikaw ay magiging manunugis din hindi ng buhay kundi ng kasamaan. Itinaas ni Mario ang bakal at sa sandaling iyon, kumulog. Ang apoy sa paligid ay lumaki at ang mga alitap-tap ay sumabo sa liwanag. Ang bala ni Mario ay nakaroon ng mabakas, mamaka na apoy sa kanyang braso. Hindi ito nasusuno, ngunit tila may sariling buhay. Mang Elias, ang bakas na yan ang magpoprotekta sa iyo, pero tandaan mo Mario, kapag pinasok mo ang landas ng paghihiganti, hindi ka na makakabalik. Tahimik si Mario. Tumingin siya sa langit, sa bilog na buwan, na tila matangan Diyos na nakamasit. Mario, kung yan ang kapalit ng hustisya, tatanggapin ko. Ang unang hakbang bilang mga ngaso kinabukasan, magang umalis si Mario mula sa kubo ni Mang Elias. Sa kanyang baywang, nakasabit ang bakal na itim. Sa lik, ang ugat ng balete. Ang kanyang nga mata ay hindi na katulad ng dati may nining nga apoy. At sa ilalim nito, isang lalaking nawalan ng takot. Habang naglalakat siya pawi sa baryo, ang maso ay tahimik na lumuluhot sa daraanan niya. Ang maibon, biglang lumilipat palayo. Pagdating niya sa hangganan ng San Roque, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang nga batas sa labas, walang naalburoto na manok. Tanging amoy ng dugo at uso ang naroon. Asa malayo, sa ilalim ng malaking puno ng atsasya, nakita niya ang isang patay na baboy tuyong-tuyo, gaya ng dati. Ngunit ngayon, alam na niya kung anong klase ng nilalang ang gumawa nito. Mario Mahina, hindi ka na magtatagong gayon. Ang huling payo ni Mang Elias sa likod ng hangin, narinig niya ang tinik ni Mang Elias, hindi alam kung imahinasyon o hangin lamang. Mang Elias, boses sa hangin, tandaan mo Mario, ang manunugis ay hindi lamang halimaw. Isa siyang tao na nilamon ng sumpa. Kapag nakita mo siya, makikilala mo siya. At kapag nakilala mo siya, baka hindi mo na magawang patayin. Si Mario ay tumigil. Tumingin sa buwan at mahigpit na hinawakan ang ita. Ang kanyang mukha ay malamig, ngunit sa ilalim nito, ang puso niya ay naapoy. Mario, kung tao man siya, hindi na siya karapat dapat mabuhay. At sa gabing iyon, nasimula ang bagong yukto ng kanyang buhay ang maksasakang naging mga so, ang lalaking nabukas ng pinto sa dilim para makdala ng liwanag. Pagkatapos ng pagsasanay kay Mang Elias, naiba ang manggagabi ni Mario. Hindi na siya natutulog tuwing madilim ang buwan nang ikot na siya sa palayan, bitbit ang bakal na itim, ang ugat ng balete at ang itim na langis na ibinigay ng albularyo. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagbabago sa katawan niya, mas matalas ang pandinig, mas malinaw ang mata kahit sa dilim, at ang hangin ay tila nadadala ng maboses. Mario Mahina, ngayong gabi, lalabas ka. Ang baryo ng San Roque ay tahimik na parang patay. Wala nang naglalakat pa lumubok ang araw. Ang pinto ay may asin, ang bintana ay may bawang. Ngunit kahit sa loob ng bahay,
Nararamdaman ng tao ang mabigat na hangin ng takot. Ang bantay sa dilim tuwing kalagitnaan ng gabi, nagtatago si Mario sa gitna ng palayan. Sa kanyang paligid, mapalay na sumasayaw sa hangin parang dagat na gumagalaw sa liwanag ng buwan. Sa malayo, maririnig ang tahol ng aso, ang sigaw ng tuko at ang mahinang ugong ng pakpak. Mario mahina. Nandito ka lang sa dila ng buwan. Biglang may lumagiti sa may dulo ng palayan. Isang babaeng anyo ang lumitaw, mahaba ang buhok, nakaputi, nakayuko. Ngunit ang kanyang paa ay nakabaliktad. Mario, tao ka ba o hindi? Nang itaas ng nilalang ang ulo nito. Ang mukha ay parang kay Lorna. Ngunit ang mga mata ay itim, walang puti. Nilalang, bakit mo ako inahanap, Mario? Napatrasija, Mario. Hindi ikaw si Lorna. Isa kang anyong kadiliman. Itinaas niya ang bakal na itim, ngunit sa isang iglap, nawala ang babae. Tanging amoy ngang nasusuno na damo ang naiwan. Ang itim na dugo sumunod na gabi. Naikot muli si Mario sa may sapa kung saan madalas uminom ang hayop. Sa ilalim ng buwan, may nagliliwana na itim na likido sa tubig. Lumuhod siya, sinundot nam itak. Padamping ang bakal. Umuso ang likido at naglabas ng amoy ngang bulo na karne. Mario, dugo mo to, halimaw. Sinundan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng palayan. Doon, nakita niya ang isang bangkay nga aso tuyong-tuyo na kasabit sa puno. At sa ibaba nito, may isang tata sa lupa. Isang bilog na may krus sa gitna. Tumayo si Mario. Tinitigan ang buwan. Mario, kung aswang ka, ipakita mo ang tunay mong anyo. Sa malayo, sumagot ang katahimikan ngang isang malami na huni. Boses sa hangin. Hindi mo ako makikita hanggang handa kang mamatay. Ang unang pagtatakpo pagdating ng ikalawang gabi, bumalik si Mario sa palayan. Ngayon, may dala siyang bango ng langis ng niyo na itim. Ibinuhos niya ito sa mapalay, gumuhit ng bilog sa gitna at tumayo sa loob nito. Mario, sa ngalan ng liwanag at dugo, ipakita mo ang sarili mo. Biglang kumilat. At sa gilid ng kanyang paningin, may naglaho sa mapalay, isang nilalang na lumilipad. Maputla, payat, ang mukha ay parang nabiyak sa gitna. Tumalon si Mario. Hinampas ang ita. Tumama sa pakpak ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw nitong malamig at malalim, parang boses ng maraming tao. Nilalang, hindi mo ako mapapatay. Mario, pero masasaktan kita. Hinampas muli niya ang bakal, tumilapon ang itim na dugo na parang apoy pagtumama sa lupa. Ngunit sa isang iglap, sumugot ang nilalang at itinapon siya sa putikan. Tumayo si Mario, duguan ang braso, ngunit hindi umatras. Itinaas niya ang itak. Sumigaw ngang orasyon. Mario, sa ngalang dugo at buhay na kinuha mo, isinusumpa kita. Biglang may liwanag na lumabas mula sa bakal. Ang nilalang ay napaigi, sumabo ang pakpak at tumakas patungong gubat. Ang sugat at ang duda, humihingal si Mario, nakahawa sa balikat na may malalim na sugat. Ang dugo ng lalang ay nahalo sa sarili niya. At sa balat niya ay may itim na ugat na unti-unting lumalabas. Mario mahina. Ano to? Tinakpan niya ng panyo ang sugat. Ngunit ramdam niya ang init na parang nasusunog sa loob. Bumalik siya kay Mang Elias kinabukasan. Mang Elias, nadugo kang itim. Ibig sabihin, tinamaan kang sumpa. Mario, hindi ko pinagsisihan. Nasaktan ko siya. Mang Elias, baka hindi lang siya ang masasaktan, Mario. Kapag lumalim ang sugat, ang galit mo ang magiging pamatay mo. Tahimik lang si Mario. Tiningnan niya ang kanyang kamay ngayon. Mas mabigat, mas matigas kaysa dati. At sa dulo ng isip niya, narinig niya ang tinig ni Lorna. Lorna, boses sa hangin. Huwag kang titigil. Ang pakawala ng tiwala, lumipas ang ilang gabi. Wala ang sumunod na pag-atake. Ngunit ang mga tao sa baryo ay nagsimulang pagdudahan si Mario. Sa tindahan, naririnig niya ang magabulong. Si Mario nabali. Nakikipausap daw sa hangin.
Baka siya na ang aswang. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang layunin ay isa na lang matapos ang sinimulan niya. Sa gabi, bumalik siya sa gubat, dala ang itim na bakal. Ngunit ngayon, ibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Parang ang dilim ay hindi nakaawi, parang bahagi na niya ito. Ang pagbabalik nila lang sa kalagitnaan ng gubat, sa ilalim ng buwan, narinig niya ang pakpak. Mula sa likod ng puno, lumabas ang nilalang ngayon. May sugat pa sa pakpak na galing sa kanilang unang laban. Ang mga mata nito ay mas pula at ang boses ay parang maraming kaluluwang umiiyak. Nilalang, bakit mo ako ginigising, Mario? Pareho tayong nilamon ng dilim. Mario, hindi kita katulad. Pinatay mo ang asawa ko. Tumawa ang nilalang, malamig at malalim. Nilalang, hindi ko pinatay ang pag-ibig ninyo. Kinuha ko lang ang buhay na sa akin dapat. Sumugo si Mario. Itinula ang ita sa dibdib nito. Ngunit bago tumama, lumipat ito pataas. Sinunggaban siya at itinapon sa puno. Pumuto ang kahoy at ang katawan niya ay bumagsak sa putik. Mario mahina, Lorna. Ang nilalang ay lumapit, hinaplos ang mukha niya. Nilalang, hindi mo ba ako nakikilala? Ako siya. At nang lumapit ang liwanag ng buwan, nakita niya ang muka ni Lorna ngunit nabiyak, itim, at may ngiti ng demonyo. Mario, hindi ikaw si Lorna, isa kang anyong sumpa. Hinampas niya ang ita sa dibdib nito. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lalang, at ang itim na dugo ay tumilapon sa mukha niya. Sa ilang sandali, nawala ang anyo ning nilalang, naiwan lang ang hangin na umiiyak. Ang pagkabigo at ang pag-alinlangan basang-basa, bumalik si Mario sa baryo. Sa mga bintana, ang mataw ay nakasilip habang siya ay dumarandugwan, madilim ang mukha. Si Mario, siya na nga ang aswang. Tingnan mo ang mamata niya. Wala siyang pakialam. Pumasok siya sa bahay, umupo sa harap ng altar at tumingala sa larawan ni Lorna. Mario, nakita kita sa anyo niya, pero hindi yon ikaw. Sino ka talaga, Lorna? Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos, at sa hangin, may narinig siyang mahina at malamig na boses. Boses ni Lorna. Hindi lahat ng kahoy ay may pakpak, Mario. Ang iba, may ngiti. Madaling araw nang tumigil ang ulan. Sa palayan, kumikintap ang butil ng tubig sa dahon. Tilam nga matang nakatingin pabalik sa sinumang dadaan. Si Mario ay naglalakat, maisa sa pilapil. Basang-basa ang kamisa, mabigat ang hakbang at malalim ang sugat na pilit niyang tinalian. Sa bawat kibot ng hangin, naririnig pa rin niya ang kasinungalingang ginamit ng nilalang ang mukha ni Lorna na ginawang maskara ng dilim. Tumigil siya sa gilid ng sapa. Sa ibabaw ng murang agos, nakita niya ang sariling reflection marumi, may bakas ng itim na dugo sa panga, at ang mamata ay tila laging nag-apoy. Huminga siya ng malalim, pumikit, at bumulong sa hangin. Mahal, bigyan mo pa ako ng lakas. Malapit ko na siyang makilala. Sa likod niya, gumalaw ang damo, tahimik. Isang aninong hindi sanay sa biga ng lihim. Mario, si Mang Elias, nakasombrero, may dalang baston, at ang hininga ay amoy uso at dahon. Lumapit siya, pinasadahan ng tingin ang sugat sa balikat ni Mario, at marahang tumango hindi sa papuri, kundi sa awa. Mang Elias, hindi ka na pwedeng maisa. Kapag pinili mong maisa, mas madaling kainin ng sumpa ang puso mo. Mario, hindi na ako natatakot kainin ng sumpa, Mang Elias. Mas takot akong mabura ang alaala ni Lorna na walang katarungan. Mang Elias, katarungan? Ang salitang iyan, anak, may dalawang dila, isa para sa Toto at isa para sa baryo. Napatitik si Mario, may bigat sa tono ng matanda, may tinutumbo. Mario, sabihin niyo na, Mang Elias, hindi lahat ng halimaw ay may pakpak. Minsan, may barong at medalyon. Tahimik ang mundo sa isang iglap. Tanging pakpata ng tubig sa pilapil ang umalingaw-ngaw.
mga bulong sa simbahan hapon. Sa lumang kapila, may 4 na kandilang kumukurap sa hangin, nakaharap sa altar sina Mario at Mang Elias. Sa gilid, nakatalukbong si Aling Rosa, tila aninong puti sa pagitan ng maimahin ng santo. Sa likod, nakatayo ang 3 pinakamatandang taga-baryo. Si Tandang Berto, Aling Petra, at Kadoroy mamukhang ginupi ng panahon at mga lihim. Mario, bakit dito? Bakit hindi sa harap ng lahat? Mang Elias, hindi pa handa ang lahat makarinig ng kapalit ng kanilang katahimikan. Aling Rosa, at hindi lahat ay kakampi mo. Tumihim si Tandang Berto, itinabi ang sombrero, at hinarap si Mario mabigat. May kahihiyan, may takot. Tandang Berto, noong kabataan ko, may mananambal sa kabilang baryo. Ligtas kami noon, kasi nakikipaglitan siya gamot kapalit ng galang. Pero minsan, may batang namatay na di niya naligtas. Sinisingang nga tao ang kaniya. Tinawa na mangkukulam. Kadoroy, naalap ang galit. At ang kapitan namin nun, si Lino na pasya. Para matapos ang takot, putulin ang ugat. Pinahanap niya ang mananambal sa gubat. Mario mabigat ang tinig. Tandang Lino, Aling Petra, siya mismo ang pumatay. Sa ng gabi, sa balete, pinihit ang lik, inilibing sa mababao na hukay. Wala na, akala namin. Lumamlam ang kandila. Ang liwanag ay parang nagduda. Pumikit si Aling Rosa, saka nagsalita na parang pabilong sa altar. Aling Rosa, ang kalikasan ay hindi utusan. Kapag pumatay kang tagapamagitan, may ibabalik sa iyo ang lupa. Isang gabi, nabula si Lino sa paningin. Isang boses ang lumapit. Kung gusto mo manatiling malakas, mabayat ka. At nabayat ang dugo ngang mababae sa baryo. Nanlamig si Mario. Naalala niya ang tatak sa lupa, ang sigaw sa gabi, ang krus sa gitnang bilok, na sanip bigla ang hiwa-hiwalay na piraso. Mario, alam nyo palang matagal na kung sino ang halimaw. Tandang Berto, hindi siya halimaw noon. Siya ang naayos ng irigasyon, napakain kapabayo, nabigay ng binhi sa lahat ng walang kaya. Kung ibubunya namin, duduguin ang bayo, malilimas ang kapayapaan. Mario, kapaling buhay ang asawa ko, Kadoroy pabulong. Nang maraming asawa, nang maraming sanggol, nang maraming gabi na may sigaw na di namin binuksan ang pinto. Nanginginig si Mario, hindi sa takot, kundi sa apoy na pumupunit sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa altar at sa mismong paanan ng birhen, ibinaksak niya ang kamao. Mario, huwag ninyo akong pigilan. Ito ang huling gabing mananatili ang lihim na yan. Ang medalyon kinuha ni Mang Elias, ang isang kahon mula sa ilalim ng mesa ng sakristiya. Pakbukas, tila umusok ang alaala. Isang lumang medalyon, kulay tanso, may uki nga atsasya at bilog na may krus sa gitna katulad ng marka sa lupa. Mang Elias, ito ang suwat ni Lino. Noong gabing dinala niya, rito ang mamatatanda. Umiyak siya, nagmakaawa. Hindi daw siya makatulog. Sinusunod daw siya nga mata sa dilim. Pero nang sumikat ang araw, mas naging tiwala siya para bang may kapalit ang takot kapangyarihan. Mario, bakit nyo ibinalik sa kanya? Mang Elias, hindi namin ibinalik. Ibinabaon namin tuwing Sabado sa ilalim ng altar para hindi niya magamit. Pero may gabi na nawala. Aling Rosa, matigas. At may gabing narinig ko sa hangin ang halakha ng maugat. Nang gabing iyon, unang may nilapas sa pilapil. Humugot ng hininga si Mario, parang paa na hugot sa kumunoy. Ang pinto ng pilya ay humuni, laban sa hangin. Sa labas, tila may mga yaba. Mario, nasaan si Lino ngayon? Kadoroy, palagi sa tanggapan niya sa barangay hall kapag gabi nakahilera ang paso nga halaman, palaging sariwa kahit tak tuyot. Dun siya nakukulong, naiinom ng saan na itim ang dila. Tandang Berto, tuwing kabilugan ng buwan, wala siya sa hall, nasa gubat,
sa lumang alta ng balete. Mario, sapat na yan. Krus sa liwanag, dila sa dilim lumabas si Mario, kapilya na parang taba na nun pa dapat hinugot. Sa baywang niya, kuminang ang bakal na itim. Sa pulso, kumikirot ang marka ang langis at dasal. Sa ulo, dumagundong ang pangalang matagal na niyang iginagalang ngayon, pangalan na nang dapat isumpa. Sa daan, may mga aninong nanunod sa bintana. May mga bulong na lumilipat sa pagitan ng bubong. Baliw, papaslang, manununog. Wala na siyang pakialam. Binilisan niya ang habang hanggang barangay hall. Ang tanggapan ay madilim, pero buhay ang amoy ng halamang bagong dilik. Sa mesa ni Lino, may takura ng sa akulay asuputim ang gilit, parang may namong dilangang pusa. Sa dingding, mga lumang larawan. Lino kasama ang mga nadaang pari, politiko, at palakpakan ng pista. Sa gitna, may isang larawan. Si Lino, mas bata, katabi si Mang Elias at ang matatanda lahat nakangiti, lahat may hawak na palaspas. Mario mapakla ang ngiti. Kapayapaan, kapalit ng katahimikan. Sa ilalim ng mesa, may maliit na kahong yari sa kahoy. Binuksan niya, walang laman. Ngunit sa ilalim ng palitada, may bakas ng hugis bilog at patak ng tuyong itim na pulot. Langis ng niyok na itim. Mario, sumising-ising, gabi na, nasa gubat ka. Ang kwento ng sumpa tinaha ni Mario ang landas papasok sa gubat. Habang lumalalim, humahapdi ang sugat sa balikat tila tinatawa siyang pinakmulan nito. Sa bawat hakbang, sinasagot siyang ugong ng mga ugat sa ilalim ng lupa, parang may lumalangoy sa putik. Sa puwesto, ng lumang alta isang batong may ukasagit na may nakasinding 4 na kandilang itim. Sa ibabaw, isang mangkok ng saa na kulay dugo. At sa harap nito, nakaupong nakatalikot si Tandang Lino, barong na pino, buhok na puting-puti, at isang baston na may ulong ahas. Lino mababa, malamig. Masipa ka, Mario. Mario, mas masipa akong magukayng libingan. Lino, huwag mong kalakarin ang banal sa puti ng pahihiganti. Mario, banal. Nilapa mo ang asawa ko. Nilapa mo ang anak kong di pa sinisilang. Dahan-dahang humarap si Lino. Ang mata niya ay kasing linaw ng tubig sa umaga malinis, mapanlinlang. Ngunit sa gilid ng labi, may itim na bakas na parang naiwang ngiti ng sigarilyo sa kaluluwa. Lino, masyado kang sunong lungkot. Madali kang paandarin. Mario, ako lang ang aandar papunta sa dibdib mo. Itinaas ni Mario ang bakal na itim. Ngunit bago siya makasugot, umikot si Lino ang baston, tumama sa lupa at parang may nagising sa ilalim. Humuni ang lupa, umalon ang anino ng balete. Mula sa dilim, nasulputan ang mga munting anyong mga itim na lamok, insekto, butiki lahat gumapang papalapit, bumongang hugis ng aninong pakpak sa likod ni Lino. Lino, ang tao Mario, lumespeto sa takot bago sa pag-ibig, kaya ako ang kapayapaan nila. Dahil alam nila kung saan ko itinatago ang digmaan. Mario, sa sinapupunan ng mababae, sa sigaw nga bata, yan ba ang kapayapaan mo? Sa saglit na iyon, umindayo ang bato tila huminga. Sumirit ang amoy ng dugo, at sa gitna ng altar, may umangat na bilog na kinikilabutan ng buwan. Lino, dumudulas ang boses. Wala ka sa tamang labanan, maksasa ka. Ang kaway mo ay ang takot ng lahat. Ako, pangalan lang na inilagay nila sa takot. Ako ang kahihiyang. Tinapalan nila ng barong at pakbati. Mario, at ako ang kamay na hindi natakot. Sumugot si Mario. Mabilis ang itak. Pumaimbulo ang hangin. Sinalubong ni Lino hindi ng braso, kundi ng aninong tumigas sa harap niya. Naktakpo ang bakal at dilim. Kling! Kumislap ang apoy, nanginik ang lupa. Isang hiwa sa pisngi ni Lino maliit, ngunit dumaloy ang itim na dugo. Umusok ito pakdampi sa bato. Lino na pangiti, natutunan mo ang tamang tabas.
Ngunit alam mo bang bawat sugat na ibinibigay mo sa akin, ipinapasa ko sa isang sanggol na ipinakbubuntis sa baryo? Nangalit si Mario. Parang gumuho ang hangin sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya lamunin ng desperasyon, naalap ang marka sa kanyang pulso, ang ugat ng balete na bigay ni Aling Rosa. Sumiklap ang init sa loob niya, humipit ang hawak sa ita, at ang orasyong itinuro ni Mang Elias ay lumabas na parang awit ng dugo. Mario, maring bulong. Sa liwanag na hindi sinasadya, sa apoy na dinagahangat, sa ngalan ng pangalan na tinanggalan mo, ngang hininga bumalik sa iyo ang kabayaran. Ang aninong humaharang ay nangini. Umurong si Lino hindi sa takot, kundi sa inis. At sa unang pagkakataon, may nakita ang buwan. Ang guwang sa gitnang dibdib ng kapitan parang hukay na hinukay ng sariling kamay. Ang konseho ng takip silim sa gilid ng gubat, may mga lampara na lumitaw. Sinatandang Berto Kadoroy at ilang matatanda may dalang sulo nanginginig. Sumunod si Aling Petra, may hawak na rosaryo. At sa pinakalikod, si Aling Rosa na kaputing belo parang usok. Tandang Berto, Lino, Kadoroy, tama na, tapusin na natin ang kasinungalingan. Aling Petra umiyak. Lino, anak ko nun, 4 na buwan sa tiyan. Nawala ng gabing dinala mo kami sa kapilya. Nagdasal tasyo, akala ko banal. Pero wala palang banal sa dasal na yon. Huminto si Lino, tinitigan ang dating kakampi. Dahan-dahan ang ngiti, hindi galit kundi pagod. Lino, nga hangal, alam nyo kung anong meron tayo bago ko hawakan ang baryo? Gutom, kamatayan sa kulera, bahay na tinatangay ng baha, simbahang walang pondo. Nung pinatay ko ang isa, nailigtas ko ang ilan. Mario, hindi mo nailigtas ang asawa ko. Lino, isang pangalan laban sa baryo. Mario, hindi. Isang puso laban sa kaluluwa mong binanta. Tumindik si Aling Rosa. Umangat ang baston na ugat ng balata. Ang hangin ay nagbaliktad, at ang mga kandila sa altar ay namatay sa isang sabay na hinga. Aling Rosa, tapos na ang kasunduan. Lino, ang katawan mo ay saro na butas, ang dilim ay umaapaw. Pinili mong maging sisitlan ng gutom. Ngayon, ilalabas ka namin. Lino tumawa, malamig. Sino tayong iyan, Rosa? Mga matandang naniniwalang kaya nyo pang patigilin ang kulo. Sa mismong oras na iyon, sumakmal ang anino mula sa likod ng punong balete, parang maraming kamay na maugat na humawa sa paligid. Ang mga matatanda ay naurong-sulong. Nahulo ang ilang sulo. Sumigaw ang ilan. Sumugot si Mario. Itinaas ang bakal na itim at sa isang malinis na hiwa. Tinaga ang aninong dumama kay Tandang Berto. Naglaho ang kapit. Huminga ang matanda. Mario, umalis kayo. Ako ang bahala. Tandang Berto umiyak. Patawad, Mario. Patawad sa lahat. Mario, hindi nyo ipapasa sa akin ang bigat ng ginawa nyo. Bawin nyo sa toto. Ang paharap na kaharap sina Mario at Lino sa gitna ng altar. Habang sa paligid ay umikot ang sangkawan ng malilit na anino na parang alipin ng isang hari. Sa taas, ang buwan ay kumakalas sa ulap, nagiging mapula. Lino, bibigyan kita ng toto, Mario. Sa gabing pinatay ko ang mananambal, na makaawa siya. Sinabi niyang, may buhay sa sinapupunan, asawa ko hindi ko pinakingan. Ngayon, tuwing may buhay na bata sa sinapupunan ng sinuman, naririnig ko ang tibok at nararamdaman kong akin iyon. Mario, nangingini ang boses, hindi sa takot kundi sa put. Kaya mo nilapa si Lorna. Lino, kinuha ko ang lakas na ibinigay sa kanyang langit. Linipat ko sa sarili ko para sa baryo. Mario, para sa iyo. Muling sumalpo ang bakal sa anino. Pumunit ang hangin. Lumipat ang mga dahon. Tinangka ni Lino na itara ang baston sa lupa. Ngunit inunahan siya ni Mario, umikas ang ita. Tumama sa pulso. Napaitat ang baston. Gumulong ito sa sahig. Tumingin si Lino kay Mario at sa unang pagkakataon, may mapait na awa sa kanyang mata. Lino, mahina.
Kung papatayin mo ako ngayon, magugutom kayo bukas. Mario, mas mabuti ng gutom ang tiyan kaysa makasalanan ang kaluluwa. At bago pa man muling makapagsalita ang kapitan, kumibot ang lupa. Mula sa ilalim ng alta, umangat ang isang hugis holo, nangingitim, hugis puso na walang laman. Umugong ang hangin na parang pinipiga ang gubat. Aling Rosa, sumisigaw ngang orasyon. Isinauli namin sa iyo ang inang tinangay mo. Lumikas ka, sumpa. Sumiklap ang markang nasa puso ni Mario. Uminit ang dugo niya. Nakdilim ang paningin ngunit nanatiling matalim ang layunin. Itinaas niya ang bakal at sa hiwang hinubo ng lahat ng gabing nakdaan, tinuho niya ang hukay sa dibdib ni Lino. Umungo si Lino hindi galit kundi pagod. Bumuka ang bibig at mula roon ay lumabas ang napakaraming huni. Iyak ng sanggol, sigaw mabay, tawa ng nilasing sa kapangyarihan. Umagos ang itim na dugo, dumikit sa bato, at sa pagdikit nito ay nagliyab parang langis. Lino paos, halos pabulong. Iyan ang kapalit ng katotohanan, Mario. Huwag mong hayaang maging ikaw ang susunod. At sa dulo ng salitang susunod, pumikit ang kanyang mata. Hindi pa abo, hindi pa tao, isang nilalang na natapos sa pagitan. Ang baryong naniningil lumapit ang mga matatanda. May umiyak, may lumuhot, may nakbitaw ng rosaryo at nagsabing, patawad. Si Tandang Berto ay humawa sa balikat ni Mario, nanginginig. Tandang Berto, nakbulak-bulagan kami. Pinili namin ang tahimik kaysa sa tama. Hayaang kaming humarap sa kasalanan namin. Mario, hindi ko hawak ang pagpapatawad. Hahanapin ko lang ang kapayapaan ni Lorna. Kadoroy, may isa pang dapat mong malaman. Mario na palingon. Ano? Kadoroy, hindi na simula kay Lino. May altar de fuego sa kalukluban ng gubat. Doon dinadala ang makapangako. Doon din nabubura ang pangalan ng kinakatay. Naksalubong ang tingin ni Mario at Mang Elias. Alam ng matanda ang ibig sabihin. Mang Elias, kung totoo yan, hindi pa tapos ang sumpa. Ang katawan ang pinatay mo, pero ang luklukan ng gutom ay buhay pa. Aling Rosa, asa susunod na gabi dugong buwan, tumayo si Mario, inangat ang ita, at tiningnan ang buwan na unti-unti nang umaahon sa ulap. Sa hangin, may mahinang taw hindi kalino, hindi sa taw, tawo ng lugar na nasanay sa handok. Mario mahina, determinadong malami. Kung may alta pang humihinga, doon ko ibabaon ang apoy. Panata ng gabing iyon, dinala nila ang bangkay ni Lino sa gilid ng baleta. Walang dasal na maayos ang lumabas. Tanging maluha ng matatanda ang naging tubig ng paglilibing. Si Mario ay tumalikod. Ayaw tumingin sa huling sandali ng kapitan hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na maugat muli ang galit. Naglakad siya pabalik sa pilapil mag-isa. Sa bawat kislap ng alitaptap ay mukha ni Lorna ang sumisilip. Sa bawat ihip ng hangin, ang boses niya, hanapin mo ako, Mario Pabulong. Hahanapin kita sa apoy, sa bato, sa dila ng gabi, hanggang tahimik na ulit ang iyong pangalan. Sa dulong ng pilapil, huminto siya. Itinaas ang tingin, lumabas ang buwan malaki, mapula, parang sugat na ayaw maksara. Sa malayo, sa kailaliman ng gubat, may manipis na liwanag na kumikislap hindi kandila, hindi lampara. Parang mata nga alta na muling nagising. Tahimik na ibinaba ni Mario ang kamay sa pumangang bakal na itim. Walang salita. Walang pangako sa iba. Tanging bigat ng mismong hininga niya at ang pangalan ni Lorna na bumubo ng tibo ng puso. Sa susunod na gabi, papasok siya sa gubat ng buwan hindi na bilang asawang nagluluksa, kundi bilang taong handang isakripisyo ang natitirang sarili para tapusin ang pangalan ng dilim. At sa pagitan ng huling ihip ng gabi, tila may dalawang aninong naglalakat sa pilapil, isang lalaki at isang babaeng nakaputi, makahawak kamay, sandaling sulyap, sandaling liwanag, pagkatapos, pawi, parang talsik ngang,
Ulan sa batis na mabilis ding nilamon ng dalo. Gabi bago sumikat ang dugong buwan. Sa gilid ng pilapil, nakatayo si Mario. Hawa ang bakal na itim at nakapulupo sa pulso ang ugat ng balete. Sa dikalayuan, ang baryo ay tila huminto. Sa pagingasarado ang mabintana, nakasabit ang bawang, at sa bawat pintuan ay nakalinya ang marosaryo na parang sundalong, hindi natutulog. Lumapit si Mang Elias, may dalang maliit na sisidlan ngang langis na kulay uling. Sa likod niya, si Aling Rosa, puting belo, at ang ilang matatandang taga-baryo na ilang gabing na rosaryo ng walang pahinga. Baka sa mukha nila ang pakaduro ngihiya at bigat ng lihim na binuhat ng maraming taon. Mang Elias, kapa sumikat ang dugo sa buwan, magigising ang luklukan ang Altar de Fuego. Doon naktatago ang pinanggagalingan ng manunugis. Mario, kahit patay na si Lino, Aling Rosa, ang katawan ay sisitlan lang. Ang gutom ay may sariling pangalan. Sa gabi, mahahanap siyang bagong lalagyan. Kung huliin mo ngayon, titigil na ang pakikot. Tiningnan ni Mario ang langit may pulang. Hiwa na ang buwan. Tila sugat na unti-unting bumubuka. Sa loop niya, kumislo ang takot na dati sinusuno niya ng galit. Ngayon, iba na ang apoy, mas matino, mas malinaw, hindi lang paghihiganti. Pagtatapos, lumapit si Aling Rosa, hinawakan ang kamay niya. Kasing lamig ng tubig na galing sa balon ang palat ng matanda. Aling Rosa, iswat mo ito. Inilagay niya ang munting anting-anting bilog na bato na may pako sa gitna. Kumikirot ang balat ni Mario nang dumikit iyon, pero napasalamat siya. Mario, kung hindi ako makabalik, ilibing niyo ako sa tabi ni Lorna. Mang Elias, malambing ngunit matatak. Hindi ka pupunta roon para mamatay. Pupunta ka roon para tapusin ang dapat sanang natapos nun pa. Ngunit kung hindi bumalik ang iyong paa bago sumikat ang araw, Mario, alam kong may mga pangalang kailangang ilibing ng buo. Isinabit ni Mario ang sisidlan ng langis ng niyog na itim sa sinturon. Inikit ang rosaryong itim sa pulso niyang may marka. Tumingin sa malayo sa hugis ng gubat na parang bibig na nakabuka. Mario mahina pabulong sa hangin. Mahal, malapit na. Landas ng ngauga pumasok si Mario sa gubat ng buwan maisa. Ang liwanag ay parang pinipigang langis mula sa mga sanga. Dugo ang kulay. At sa bawat lilim ay may mga matang nakasulyap. Sa panan ng bawat buno, may mga pamahing iniwan ng mata tanda asukal at asin sa malit na platito, buto nga manok, mga sinulit na pula. Naglalakat siya ng dahan-dahan, kamay sa pomeng ng ita. Pakiramdam ang lupa sa ilalim. Minsan, parang may humihila sa kanyang paa, mga ugat na kumikislot, pero hindi siya tumigil. Mula sa kanan, may aninong dumaan mabilis, payat, pakpak na kulubot. Hindi niya hinabol. Hinayaan niyang ang buwan ang magjing gabayan ang pulang, ilaw ang naguguhit ng landas na parabang matagal ng inilaan para sa kanya. Sa isang clearing, huminto siya. Nasa gitna ang batong alta, kilalang kilala. Dito nila hinarap si Lino kagabi. Ngayon, mas malaki itong tingnan. Mas malalim ang hiwa sa gitna at umiinit ang hangin na parang may apoy sa ilalim. Inilata ni Mario ang asin, gumawa ng bilo sa paligid ng alta. Binukasan ang sisitlan at pata-pata na ipinahit ang langis na itim sa nguso ng ita. Mario bulong. Sa ngalang ng boses na pinatahimik, sa lahat ng sanggol na dinaisinilang sa pangalang ninakaw, ipakita mo ang tunay mong mukha. Bumigat ang hangin. Umino ang mga alitap-tap na parang nahilo sa dasal. Sumundot ang lamig sa bato ni Mario doon palang niya narinig ang malalim na ugong, parang libo-libong bubuyo na nasa ilalim ng lupa. Pagbangon ng luklukan bumuka ang hiwa ng bato. Mula sa butas ay tumaas ang usok na itim na may amoy na pinahalong asukal na sunong adugo. Sa loob ng usok, unti-anting lumitaw ang hugis ng katawan manipis. Mahaba ang madaliri at may pakpak na parang pinatak-pitaping balat sa gitna ngang dibdib. May hukay. Walang laman na parang bibig na nauhaw. Boses, hindi lalaki, hindi babay, maraming tinik sa isang bibe,
Pinatay mo ang sisidlan, dumating ka para maging kapalit. Humikpit ang hawa ni Mario sa ita. Ramdam niya ang pangingini ng mabuto. Ngunit kasabay ng pangingini, sumisidi ang alaala. Ang tawa ni Lorna sa dapitapon, ang amoy ng bagong sinaing, ang init ng palat nito sa kanyang bato. Mario, hindi ako sisidlan. Ako ang magtatakip. Boses, ang puso mo'y bukas. Ang sugat mo'y daan. Ipakita mo ang mukha ng iyong galit at ako ang magiging pangalan nito. Sumugot ang nilalang, parang palihim na hangin. Inundayan ni Mario ng pahilis. Tumama ang ita sa pakpak, kumulapnos ang balat nito at ang dugo ay umapoy pakdampi sa lupa. Sumigaw ang gubat huning nga maibon, pag-iyak na hangin, pahuning ang hindi kilalang halimaw sa malayo. Mario sumigaw, para kay Lorna. Muling sumalakay ang nilalang. Ngayon naman ay mula sa itaas. Umila si Mario, gumulong sa lupa, hila ang ita at humataw pataas. Tumama sa gilid ng mukha. Natanggal ang isang mata, hindi lumabas ang mata kundi anumang itim na parang uling. Umalingaw-ngaw ang sigaw. Hindi boses ng isa, kundi boses marami, parang sabay-sabay na babaeng humihingingang saklolo. Nangangatal ang dibdib ni Mario, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lumapit pa siya, siniklot ang ugat ng balete sa pulso at inusal ang orasyong itinuro ni Mang Elias mabagal, malinaw, parang paukit sa hangin. Mario, lumen non rogat, set tumatagos, ignis non humihiling, kundi sumusunong ng dilim. Sa ngalan ng inang hindi natulo sa gabi, huminto ka. Umikot ang usok. Nanginig ang nilalang, sandaling napaatras, parang napuwing ang liwanag na wala naman. Dun pumasok si Mario, tatlong magkakasunod na hiwa, mababa, mataas, timplang ang galit at tiyaga. Ngunit sa pangapat na hiwa, lumingon ang nilalang at kumapi sa braso ni Mario. Naubos ang lakas sa isang sampal, tumama siya sa puno. Nakdilim ang paningin at sa iglap na iyon, pumasok ang bulong sa loob ng ulo niya. Boses, malambing, pamilyar. Mario, ako ito. Mario, halos mapatit ang hininga. Lorna, boses, sumama ka na, pagod ka na, dito, tahimik. Mabilis ang tibok ng puso, malamig ang pawis sa batok. Nakayuko si Mario, nanginginig. Umikot ang mundo hanggang maalala niya ang mismong huling titik ni Lorna noong araw ng bagyo. Hindi pagod iyon, matapang iyon. At naalala niya ang boses sa salamay, hanapin mo ako. Mario, sumingasing, muling tumindi. Hindi ikaw si Lorna. Hindi ka kailanman magiging siya. Apoy niyo, asing ang luha isinaboy ni Mario, ang langis ng niyo na itim sa lupa sa paligid ng altar, gumuhit ng bilog na may krus, tulad ng marka na nakita na niya. Ngunit na yun, taliwas ang direksyon, binali niya ang pagkakaguhit, tulad ng itinuro ni Aling Rosa, kung saan sila humihigop, gawin mong labasan. Mula sa sisitlan, umalpas ang amoy, at sumindi ang langis na parabang may sariling kislap. Nilalang kumakaskas ang tinik. Hindi ka makatakas sa utang. Ako ang nagpapakain sa baryo. Mario, hindi ka pakain at hindi utang ang buhay. Sumugot muli ang nilalang. Nakabanggaan sila sa bilog ng apoy. Tumalbok ang anino nito sa hangin. Tumalbok din si Mario, pero sa bawat pakbangga, tumitigas ang kanyang loop. Pinilit niyang waksundin ang galit dahil galit ang pinto. Humakbang siya pakanan, fein pakaliwa, patalim na pababa, sumapol sa tadyang ning nilalang. Pumuto ang balat nito at may lumabas na mga uwa na itim. Sumambulat sa lupa at nang dumikit sa apoy, nagliyap na parang hibla. Inabot ng nilalang ang mukha ni Mario, malalaking kuko, malami na parang kusilyo ng bangkay. Naiwasan niya ang tuwiran, pero tumama sa kanyang tagiliran. Umagos ang dugo, umikot ang paningin, sumakit ang mundo. Mario hingal, pabulong. Huwag ngayon, huwag muna ngayon. Ang alaala bilang taba sa pagitan ng sakit at lagim. Sumulpo sa isip ni Mario ang mga alaala. Ang umaga sa pilapil, si Lorna na may dalang sabaw.
Tawa nila sa ilalim ng punong mangga. Ang payak na pangarap na tumanda ng magkasama. Walang salita run tungkol sa paghihiganti. Walang kasunduan run sa anino. Ito ang buhay na nakitil. Pinunasan niya ang dugo sa labi, tumuwid, at tumingin sa nilalang hindi na isang halimaw, kundi lahat ng nakulang. Ang baryong pumiling tumahimik, ang kapitang piniling maging Diyos, at ang sarili niyang pagod na minsang muntik ng pumaya na sumuko. Mario malinaw, halos pabulong. Hindi ako lalago sa inaalok mong kapayapaan. Ang kapayapaan ay may pangalan, at ang pangalan niya, Lorna. Muling namula ang langit, ang dugong buwan ay buwangbo, at sa sandaling iyon, lumabo ang hangin parang talang hinila at mula sa pagitan ng usok, lumitaw ang aninong pamilya, si Lino, barong puti, hawak ang baston, ngunit walang mata puro hukay. Mario, sumingasing. Hindi ka na tao. Anino ni Lino, marami ang bibig sa isang tini. Hindi rin halimaw. Ako ang bitin sa pagitan. Dumaan ito sa apoy na hindi nasusuno. Isang tanda na sisidlan na lamang ito. Parang naghahaing ng sarili bilang huling maskarang ang gutom. Mario, tapos na ang pangalan mo. Anino, ang altar ay hindi natatapos sa pangalan. Salo-salong dilimuling naglaban hataw, ilag, tadyak, hiwa. Umikot ang mundo sa apoy at pulang buwan. Tumama ang ita sa baston. Kumalansing ang bakal. Pumailan lang ang alitap-tap na parang sumabo na bituin. Sa gilid, pumuto ang isang ugat ng lupa at dui lumabas ang maliliit na imahen. Parang mga aninong bata na walang mukha, malapot ang hakbang, itim ang lawi. Sumugo sa bilog ng apoy, ngunit natutusta bago pa makaabot. May iyakan na hindi nakmumula sa bibig kundi sa mismong hangin. Mario sumisigaw, ang orasyon ay parang sutsot ng kawayan. Sinara ninyo ang pinto, binubuksan ko ngayon. Kung sa apoy kayo ipinangana, sa apoy kayo babalik. Sinabuyan niya ng langis ang hukay sa dibdib ng anino ni Lino. Sa iglap na iyon, may amoy ng niyo at dugo usok na sumabo. Itinusok niya ang bakal na itim diretso, buong bigat ng balikat, walang takot, walang paginto. Umangat ang anino. Parang batong tinamaan ng kidlat, nangalas ang mga pakpak, nawawa ang mga ugat, at mula sa hukay sa dibdib ay sumirit ang itim na liwanak na makapal, parang usok na marunong makdusa. Anino paos, naglalaho. Magugutom kayo. Mario, pipiliin naming magutom kaysa kumain ng kasinungalingan. At nang bawiin ni Mario ang ita, lumagablap ang buong altar di dahil sa posporo, kundi dahil sa pangalan. Ang pangalan ng lahat ng inang pinatay dito, at ng lahat ng batang hindi nasulyap ang umaga. Nagliyap ang anino, naging abo, nagliyap ang mga uwat, naging alabok. Sa sandali ng pinakamataas na init na ramdaman ni Mario ang kagat sa tagiliran. Ang huling kuko ng gutom, kumapit bago maglaho, nalaglak siya sa lupa, hawak ang sugat, mainit ang dugo, mabigat ang ulo. Ngunit nakikita pa niya ang apoy na dahan-dahang kinakain ang altar. Tapos na, ngunit mahal ang kapalit. Sa gitna ng abo humihingal si Mario, nakahiga sa damuhan. Sa ibabaw niya, dahan-dahang humuhulas ang pulang buwan. May pahit na lang ng dugo sa gilid, parang pilas na kumukupas. Sa paligid, naglalaglagan ang nga abo nga anino. Puti abo, pino, parang harina. Sa pagitan ng usok, may habang mahihinang yapa na dumarating. Mang Elias, namutla, nanginginig ang tinig. Mario, Aling Rosa higpit ang hawak sa baston. Anak, lumapit sila, bitbit ang kumot, tubig, langis. Sumilip din ang ilan pang matatanda, nang inggilit ang luha, tahimik ang pag-aming sa huli, pero hindi na kayang tumayo ni Mario. Nakatingin lamang siya sa natitirang baga, at sa mga dahong nalusaw na parang salitang napaso. Mario mahinang ngiti. Tapos na. Mang Elias umaagos ang luha. Tapos na, anak. Tapos na. Isinanda nila ang kanyang ulo sa tiklop ng kumot. Pinisil ni Aling Rosa ang kanyang kamay, malami ang palat,
ngunit mahigpit ang hawa. Aling Rosa, huwag kang bibitaw hanggang maumaga. Pakinggan mo ang hangin. At doon, sa pinakatahimik na pagitan ng baga at usok, may boses hindi ang gutom, hindi ang sumpa. Isang boses na may halahak na mahina, tulad ng liwanag ng kandilang malapit mamatay. Si Lorna. Lorna mahina malapit sa tainga. Mario. Mario nangingiti sa gitna ng sakit. Mahal. Lorna. Natulog na ang dilim. Salamat. Lumuha si Mario hindi sa sakit ng sugat, kundi sa gaan. Pakiramdam niya. May kamay na dumampi sa kanyang no. Malamig ngunit pamilya. At ang amoy ng pinipik at bagong sinaing ay sumingaw sandali sa hangin. Mario, uwi na ako. Lorna, hindi mo kailangang makmadali. Nandito lang ako. Pumikit si Mario, bahagyang umiling bilang pagtanggi sa pagod. Ngunit naririnig na niya ang pagabangang mapaang ang baryo papalapit, dumarami, nakdadalang ng banig, kumot, tubig at luha. May mga babaeng umiyak na parang sa unang, beses muling pinayagang lumuha. May mga lalaking walang sabi, tanging pajuko. Tandang Bertotin Tremolo. Patawad, Mario. Kadoroy. Hawak namin ang pangalan mo. Hindi namin hahayaang mawala sa alikabo. Aling Petra, humahagulhol. Iukit natin sa kapilya, sa bato, sa puso nga bata. Hindi na nakasagot si Mario. Tainingnan niya na lang ang langit, ang buwan na muling nagiging puti, ang hangin na muling nagiging simoy. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya sa loob ng usok ng nagliliyap na altar dalawang anino, isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay, naglalakad papalayo sa gubat. Nabalot ng umagang wala pang araw. Mario halos wala ng boses. Lorna, hinawakan ni Mang Elias ang kanyang dibdib. Pinisil ang sugat at marahang umusal ng dasal. Sa likod, nakantang marahan ang matatanda, hindi dasal ng takot, kundi awit ng pasasalamat. Ang apoy sa altar ay bumaba sa baga, at ang baga inadjing abo, at ang aboy inihipan ng hangin papunta sa ilog. Sa pagdating ng unang liwanag mula sa silangan, nakahiga si Mario sa piling ng kapitbahay, kamay sa bakal na itim, hindi natabak ng put, kundi alaala ng paibig na ipinaglaban hanggang huli. Sa dulo nga niyang hininga, dumampi muli ang boses ni Lorna, tulad ng huni ng hangin sa palayan. Lorna, tulo ka na mahal. At ang gubat, sa kauna-unahang pagkakataon sa napagkahabang panahon, ay tumahimik na walang takot, kundi katahimikang parang panalangin na natupad. Bumuka ang silangan na parang sugat na tuluyang naghihilom. Sa pagitan ng mga kawayan, pumaso ang unang liwanag, maputla, banayad, parang kamay ng inang humahaplos sa nagising na sanggol. Sa gilid ng gubat, natapwan ng taga-baryo si Mario nakahiga, duguan, ngunit tahimik ang mukha at mapayapa ang mata. Nakahawa pa rin siya sa bakal na itim, parang hawa niya ang pinakahuling pangarap na hindi na muling bibitawan. Lumapit si Mang Elias, kumaluhod at dahan-dahang inilagay ang kamay sa dibdib ng lalaki. May natitirang init, ngunit wala ng laban. Tanging kapayapaan na lang ang natira. Mang Elias mahina. Nanginginig ang tinit. Tapos na, anak, tapos na. Aling Rosa, nakatanaw sa gubat, pabulong. Huminto ang gutom. Wala ng bibig ang dilim. Sumunod ang iba, sina Tandang Berto, Kadoroy, Aling Petra, at ilan pang matatanda marahang umupo sa damuhan, parang mga batang tinuruan muling magdasal. Ang ilan ay naalis ng sombrero, ang iba na antanda, habang ang iba ay napatiti lang sa langit na unti-unti nang nagiging buhaw. Tandang Berto, pigil ang iyak. Patawa sa lahat, Mario. Hindi mo nabalikat ang bigat, kami na ang bubuhat. Kadoroy, huwag niyong kalimutan ang pangalang yan. Iukit natin sa bato, sa kapilya, sa kasaysayan ng maanak natin. Umihip ang hangin mula sa ilog, sumayaw ang nga damo. Sa ere, may mabining amoy nga abo at langis na natuyong parang insenso. At sa dulong liwanag, may lumitaw na manipis na usok mula sa dati nakliliyab na altar. Ngayon, abo na lamang at lamig ng lupa. Ang pauwi binunong nga lalaki ang makeshift na papa. Inilata ang bani at inayat ang katawan ni Mario. Nauna si Mang Elias sa paglalakad. Kasunod ang apat na lalaking.
may hawa sa sulok ng papak. Sa likod, ang nga babae, tahimik na may hawa na puting bulala at mga panyo. Walang usapan tanging pahinga, pagluno ng luha, at marahang pauwong ng ulo sa mga matahong tanong ng umaga. Sa dulo ng pilapil, naghihintay ang mga bata takot at usisa ang gumuhit sa kanilang nga mukha. Nang makita nila ang papak, kumapit sila sa palda ng ina, at sa unang pakakataon matapos ang napakahabang gabi, hindi sila umiyak ng takot, umiyak sila ng lungkot. Aling Petra yakap ang anak. Tingnan mo anak, si Mario. Siya ang taong nagsabi sa dilim na tama na. Bata mahina. Siya po ba ang pumatay sa halimaw? Aling Petra tumango luhaan. Oh, at hindi lang halimaw sa gubat, pati yung halimaw sa puso nating natatakot magsabi ng totoo. Dumausdos ang umaga sa palayan. Sa bawat pilapil, may ilang kalapaw na muling sumilip, parang naliliparan ang maliliit na kislap ng tuwa na ayaw pang maging hayag. Sa mga bubong, inunangam gataw ang pag-alis ng mga bawang at palaspas hindi na sila naniniwala, kundi dahil tapos na ang bantang dati, di nila may paliwanag. Sa harap ng kubo ibinaba nila si Mario sa harapan ng kubo, ang kubong naging saksi sa tawa ni Lorna, sa amoyng sinaing, sa gabi ngang sigaw, at sa unang bulong ng paghihiganti. Sa ilalim ng bintanang dating tinatabihan gwawang, doon nila siya inihiga. Lumapit si Mang Elias sa pinto, kinuha ang lumang lampara ni Mario at sinindihan. Ang malabong dilaw na apoy ay parang nakbalik ng mga gabing sinauna ang simpleng buhay na ninakaw ng gutom at lihim. Mang Elias, hindi panalo ang digmaan natin kapa wala tayong natirang dasal. Aling Rosa, kayo dasal ang mahati sa kanya sa asawa niya. Dumating ang kababahehan, naglata ng puting kumot, at marahang pinunasan ang mukha ni Mario. Tinapan ang sugat, inayos ang buhok, ipinikit ang mata, sa gilid ng papak, inilagay ang ita hindi na bilang sandata, kundi bilang alaala. Matandang babae mahinang bulong. Para siyang natutulok lang, iba pa papalapit. Napatulok na rin ang gubat. Lamay na may liwanag kinagabihan. Natipon ang buong baryo para sa lamay ni Mario. Walang malaking tolda. Walang sobrang dekorasyon, tanging sampagwita at papel na puti sa gilid. Sa gitna, ang papag. Sa ulunan, lampara. Sa paanan, maliit na krus na yari sa kawayan. Naumpisa ang maikling misa ng kura paroko. Ngunit ang pinakamatinding dasal ay hindi nanggaling sa pulpito, kundi sa puso ng baryo, sa hikbi na natuto ng maging awit, sa katahimikang naging pangako, at sa mga salitang patawad, na paulit-ulit na sinasambit ng mga matatanda, tandang bertutumindig, humarap sa lahat. Sa habang ang panahon, pinili nating tumahimik. Ngayon, pinipili nating magsalita, hindi para ituro ang daliri sa isa, kundi para sikilin ang malihim na kumakain ng anak natin. Si Mario ang magsasabing kaya pala natin. Kaduroy, uumpisahan natin bukas. Ibabawon ang altar, huhukayin ang lihim, ilalantat ang kasinungalingan. Walang sisitlan ang dilim sa baryo nating ito mula ngayon. Lumapit ang mga bata, nakbigay ng tig-isang piraso ng papel na puti sa papag, sinulatan nila ng maliit na salamat at paalam. Ang iba, na drawing ng araw at palay at kubularawan ng buhay na ibinalik. Sa gilid, nakaupo si Mang Elias, nakatiti sa apoy ng lampara, marahang umiiling hindi sa pagdududa, kundi sa kabianyan ng himala, kapayapaan na unti-unting dumarating na parang amihan. Sa sementeryo sa paang bundok sumunod na araw, dinalo nila si Mario sa sementeryo sa paanang bundok kung saan naroon si Lorna. Na partayom nga mabubukit na kaswat ng puti ang ilan, at ang iba ay may hawa na palay na pinutol mula sa umagang anihan. Hindi pista, pero parang pista ang hangin, hindi sasaya, kundi sa paikpaong bigat na matagal ng nakadagan. Huminto ang prosesyon sa tabingang punto ni Lorna. May bakanteng puwang sa kanyang kaliwa. Tila inaantay ang kamay na dati ng kapiling. Inilipat ng kalalakihan ang papak at sabay-sabay, parang iisang dibdib, bumuntong hininga ang mga naroon.
Kura paroko, kung paanong ibinabangon ng butil ang bagong anihan, gayon din ibabangon ng Diyos ang nga nawalan sa atin, Mang Elias Pabulong. At kung paanong binuhat ng magsasaka ang kanyang lupa, gayon din binuhat ni Mario ang eting takot. Isang nahulo ng palay, ang mga tao sa tabing hukay. Sumunod ang kaunting lupa hindi para ibawon ang alaala, kundi para itanim ang kanyang pangalan sa batis ng panahon. Aling Rosa nakapikit. Humupa na, mga ugat, matulo na kayo. Huwa nyo nang tawagin ang mga bata sa gabi. Ang hangin ay tumigil ang ilang tibo, parang sumunod sa utos ng matanda. At nang ihulo ang huling palay, may ibong mayo na sumilip sa malapit na sanga, kumalabit ng isang huni, at lumipat patungong araw. Pagsilang ng tahimik mga araw ang lumipas, unti-unting gumaan ang baryo. Ang mabantay sa gabi ay nawala, hindi dahil sa pagkalimot, kundi dahil wala ng minamanmanang nilalang. Na bukas muli ang mga bintana sa hating gabi, may mga kantang paminsan-minsan ay pumapasok mula sa lumang radyo, may tawanan ng mga kabataan sa gilid ng sapa. Sa palayan, tumayo ang mga uot na dating itim ngayon, tutong na lamang sa gunita. Ang lupa ay muling humigop ng ulan at nakhandok ng napakakapal na damo. Sa hacienda nga palay, sumayaw ang matangkay na parang mga kandilang pinatay ngang hangin hindi sa takot, kundi sa tulo nga hapon. Sa tindahan ni Mang Tomas, umiikot na ulit ang tuba at tinapa pero may bagong ritual. Bago uminom, magbubulong sa alaala ni Mario. Sa kapilya, sa bungat ng pinto, nakapaskil ang larawang inukit ng isang kabataan. Si Mario at si Lorna, naglalakat sa pilapil, may araw sa likuran, at palay sa magkabilang gilid. Kadoroy sa mga lalaki. Dapat nating ayusin ang irigasyon. Hindi tayo lalapit sa mga aninong pangako. Tao ang solusyon sa gutom, hindi dilim. Tandang Berto, makbabantay tayo sa sarili. Kapag may lihim, huwag natin itong gawing kapayapaan. Ang mga bata ay muling tumatakbo sa gilid ng ilok. Ang kanilang mga tawa ay hindi na tinatakpan ng kamay ng maina. Ang takot ay naging babala lamang, hindi bantay. At sa bawat dapit hapon, may nagtatanghal sa gitnang kalsada ng kwentong bayan hindi upang takutin, kundi para ipaalala na kamali tayo noon, pero pinili nating tumama ngayon. Ang kwentong ng isang bata isang umaga, sa gilid ng pilapil, may batang lalaki na nakatingin sa bukang liwewe. Hawak niya ang suyo ng ama, pero hindi pa niya ito ginagamit. Pinipisil niya palang, tinitimbang. Bata mahina, may ngiti. Ate, nakita mo ba? Ate, mas matanda, may dalang timba. Ano, na naman yan nakita mo? Bata, kanina, bago sumikat ang araw, may 2 tao na naglalakat sa dulo ng palayan. Ate, nakataas ang kilay. Magabantay siguro. Bata, umiling. Hindi sila maingay. Para silang uso pero kita ko ang kamay nila makahawa. Tapos, nang sumilip ang araw, nawala. Napahinto ang dalagita. Tumingin siya sa silangan at pahapyaw nang ngumiti hindi sa paniniwala, kundi sa pagpaya na may mabagay na mas mabuti nang hindi sukatin. Ata, kahit mawala sila sa liwanag, naiwan naman kung nasaan sila dumaan. Tayo na, baka gutom na si nanay. Lumakat silang makapatit sa pagitan ngang pilapil, at sa kanilang paanan, tumindi ang hamok na parang pakbati. Alaala sa hangin sa hapon, bumisita si Mang Elias sa puntot nina Mario at Lorna. May dalang dahon ng saging na malinis at 2 suman sapagkat ang alaala dapat ding pakainin minsan. Sa tabi niya, si Aling Rosa, nakaupo, nakapikit, hawa ang baston. Mang Elias, kung naririnig niyo kami, salamat. At kung hindi niyo kami naririnig, salamat pa rin dahil ibig sabihin natutulok na kayo ng mahimbing. Aling Rosa nakangiti ng bahagya. Minsan, ang pinakamasayang milagro ay ang simpleng katahimikan. Sa katahimikan na iyon, may dumapong paru-paro sa lapida maputi,
maliit, madaling malusaw sa tingin. Hindi ito bulong ng dilim, isa itong bati ng araw, ang huling tula ng baryo kinagabihan, natipon ang baryo sa gitna ng plaza. Walang inuman, walang sayawan, tanging pamamangkeng ng boses sa hangin, inilahat ng isang binata ang tula. Sa baryong pinili ang tahimik, may lalaking gumawa ng ingay, hindi sa palengke kundi sa puso. Ang ingay na iyon ay tumunaw sa takot, at natira ay pag-ibig na hindi namatay kahit nalunod sa dugo. Dito, sa pagitan ng palay at buwan, ipinangana ang isang kasaysayan. Hindi tayo bayani, ngunit kaya nating tumayo kapag may isang Mario na napaalala na ang Lorna sa loob ng bawat pangalan ay karapat dapat ipatanggol. Tahimik ang lahat nang matapos. Walang palakpakan, tanging pahinga. At sa dulo, mahinang sabay-sabay na bulong, salamat. Huling sulyap sa pinakahuling oras bago pumasok ang bagong araw, umurong ang ulap at bumakas ang buwan, hindi na pula, hindi na sugat, kundi lampara na lang sa kalangitan. Sa dulo ng pilapil, may dalawang anino hindi malinaw, hindi rin buo, parang pintura na sinadya talagang pahiran ng hangin. Isang lalaki, isang babae, makahawak kamay. Dumaan sila sa gilid ng ilog at sa bawat hakbang, naniningning ang hamo sa damo, walang nasalita, walang sumiga. May ilang bata na sumulyap sa bintana, may ilang ina na ngumiti, may ilang ama na nag-antanda, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. At nang tuluyang sumungaw ang unang sina ng araw, tinunaw ng liwana ang dalawa hindi parang pagkamatay, kundi parang pauwi. Sa kanilang dinaanan, may naiwan, amoy ngang bagong sinaing, tuno ng malayong halahap, at ang marahang timplang hangin na nagsasabing tapos na. Epilogo ng butil isang linggo ang lumipas, at ang palay ay tumayo na tila walang bahit ng bagabak. Sa git ng bukit, nakayuko ang isang ama, itinutuwid ang linyang tanim. Sa tabi niya ang kanyang anak, nakamasid, hawak ang suyot. Walang nilalang sa bubong, walang halaka sa dilim, tanging awit ng lupa ang naririnig. Ama, tandaan mo anak, kapag may lihim, hindi iyon gamot. Kapag may takot, hindi iyon batas. Anak tumango. At kapag may pangalan na dapat tandaan, Ama, isulat sa puso, huwa sa padalang. Sa kapilya katabi nga lumang krus, nakapaskil ang maliit na plaque. Sa alaala ni na Mario at Lorna, dalawang pangalang naglakat sa dilim upang ibalik ang liwanag. At tuwing dapitapon, kapag sumasayaw ang palay at humahaplos ang hangin, maririnig sa pagitan ng kuligli ang pinakamahinang bulong hindi babala, hindi sumpa. Isang salamat na namumula sa baryong muling natutong huminga.